Kasi alam mo, sa totoo lang, Mayor Kapil, ang daming allegations sa'yo, ang dami. And yung may nakita, you have to explain this, no? And I know you can. Tapang pa Mayor itong si Jing Kapil ate. ginisara Kaysa nga naman daw sa na doon sa Kongreso lugar kung at saan nga sinabi niya nabisto na nga hindi daw ng mga kongresista pagmamayari ni na meron na Diwata namang yung dalawang kalsada. Hindi naman sinabi ni Diwata na sa unit kanya na yung kalsada. Yung pagmamayari gusto nito lang at malaman hindi basta-basta ni Diwata yung bakit ginastos siya dito. lang lagi Kaya naman yung ngayon nalalagay naman sa pinag-iinitan ng mga alanganin taga-MMDA. itong si Mayor Kapil. Before I recognize Congressman Richard Gomez, allow me to ask some questions, no? Kasi medyo there were a lot of documents that were submitted to this representation, and I wanted to explore lamang. Kasi in the last hearing, nakapag-focus ako kay Mayor Kapil. Mayor Kapil, ano? Kasi I did allow you to deliver your opening statement, and you have sent it to me. And as I was reading it, ano, medyo meron akong tinamaan dito eh. Pagsasalitain kita, pero eto meron akong binasa dito. Eto, nakita ko to ngayon. Sinubmit mo dito sa opisina ko. Ang sabi mo sa akin, eto ang sinabi mo sa opening statement mo. A total of 12 raids have been conducted in Pogo sites in Pasig. 2 sa Parañaque, Las Piñas, Muntinlupa, 2 sa Pasay, Bamban, Clark, and Angeles. Lahat din po yan may mga serious allegations of crimes like human trafficking, kidnapping, and scams, among others. And yet, kami po sa PORAC ang naging sentro ng atensyon. Bakit po ganun ang nangyari? Nag-approve lang naman din po kami sa legal na proseso ng business permit. And yet, kami po ang sumasalo ng lahat ng blame. Bakit kung sino pa ang humaharap, siya pa ang pinupukol? Bakit ako lang po ang andito? Nasaan ang ibang mga local chief executives na may mga pogo rin na nare-raid para sama-sama naman po kaming humaharap sa inyo at tumutulong sa pag-draft ng mga batas in aid of legislation? I'm sure they can contribute a lot too. Sinabi mo ba to? Opo, Mr. Chair. Oo, kasi nga medyo nakita ko rin yung mga timeline of key events that you have submitted to us. And during the hearing last time, I wasn't able to read this. And during the submission yesterday of these documents, I read. Yes, Mr. Chair. May tatanong ako sa iyo. Opo. Okay? Para medyo lumiwanag yung kaisipan ko sa mga bagay na inaipukul ko sa iyo noong nakaraang hearing. Kailan ka naupo bilang mayor ng PORAC? I was elected 2019, Mr. Chair. At dito sa timeline na binigay mo sa akin, correct me if I'm wrong, that nung dumating ka doon, gawa na yung pinaglagyan ng Pogo. Is this correct? Yes, Mr. Chair, bari hindi lang nai-apply noon ng building permit at occupancy, pero gawa na po yung Thai court noon. So in other words, nung dumating ka noong 2019, yung building ng IGL or kaya Pogo, nakatayo na. Nakatayo na po. At humingi sila sa iyo ng tinatawag na business permit and building permit. Ay, Yeah. humingi lang sila ng building permit. Yes, Mr. Chair. As built. As built. Kasi ito nakalagay sa iyo eh. Kaya binigyan mo sila ng tinatawag na non-issuance of the business permit because of this violation. Di ba? Yes, Mr. Chair. So in other words, sino nag-approve? Nung pagpapatayo ng building na dinatnan mo na? Although hindi po pina-approve nung last administration, na datnan ko na at pina-approve na po ng Whirlwind Corporation sa amin yan. Pero makikita naman po sa timeline namin na kompleto po sila ng requirements, and 2019 naman talagang legal po ang Pogo, kaya we approve, Mr. Chair. Yung from the time na nag-apply sila ng loan from our Sangguniang Bayan, and the permit, the mayor's permit. But would you agree with me, Congressman, Mayor, that the right procedure after the issuance of no business permit, business permit noong January 2024, hindi ka na nag-issue ng business permit, di ba? Yes, Your Honor. So, closure talaga ang dapat noon di ba? But
hindi mo talaga siya pinadlock, alam mo, yun lang ang medyo, nakita ko yung mga sequence of events dito and I would agree with you, no? Para bang sinasabi ko na talaga nang dumating ka, wala, nakatayo na eh. Nakatayo Yes. na. This was conceptualized before you were elected. Sino mayor during that time? Yung pinalitan ko po, si Mayor Carling de la Cruz. So sila nag-conceptualize ng pagtatayo ng Pogo doon. And even buying of all these properties, hindi ka kasama. Kumbaga, nabili na yung property nung dumating ka, nagkaroon na ng consummation ng buying di ba? Siguro po nung inabutan ko na, approval of permits na lang sa akin kasi 2019 po yon na kompleto naman po yung mga requirements nila. Okay, so in other words, hindi mo siya pinadlock no? Nung 2024 na makita mo yung mga violations. Apo, meron po kasing proseso on padlocking, Mr. Chair. So ano yung mga proseso ng pagpadlock? Based po syempre, I asked also my lawyers, yung padlocking daw po kung halimbawa restaurant, dahil merong na poison o na nakakain ng masama doon, pwede mo siyang i-padlock. Pero in this case po, sila lang kasi doon at hindi naman sila nakaka-cause from outside ng any Pero alam mo, Mayor Kapil, no? Yes. Kapag walang business permit yan, talaga dapat i-padlock mo yan. Yun ang procedure talaga dyan after writing them a letter. There must be a reason behind why you did not padlock. There was a reason behind. It's either, hindi ko alam kasi alam mo, sa totoo lang, Mayor Kapil, ang daming allegations sa'yo, ang dami. And yung may nakita, you have to explain this, no? And I know you can. I know you can. As a matter of fact, I am giving you the benefit of the doubt. You need to explain yourself rightly. You know why? Because ikaw nadidiin dito being the mayor of the municipality of Porac, lahat sa iyong babaksak yan. Bakit? Ikaw nag-i-issue ng lahat Di ba? And if there are some clandestine or sinister na mga whispering on the different sides, still at the end of the day, ikaw pa rin ang magdidesisyon. Correct? Yes, Mr. Chair. Pakita natin Opo. Ayan, katulad. Mr. Chair, Yes. yun po yung sinasabi ng isang vlogger na sa akin daw po yung dalawang condo unit na yan. Alam mo na, bago ka magsalita, ako, I'm being fair here, Being the chairman of the Committee on Public Order, hindi kasi kami basta-basta naniniwala kapag walang ebidensya. What I delivered in the last hearing is based on the procedure of a local executive on doing his job, on not issuing the business permit. And you haven't done the right job in closing that premises. But in here, may pinadala. At meron ka din pinadala. And I want to clear your name in here. Kasi sinasabi dito, ikaw may-ari nito. Itong condominium na ito na sinasabi ng mga vlog na ikaw may-ari. But sa pinadala mo ritong mga dokumento pertaining to these two condominiums, ay lumalabas na 3 million to at itong isa is 2.5. Do you own this place? I categorically deny that, Mr. Chair. Yan po, chinyer namin sa BPLO namin. May application naman ng permit. 2012 pa po, hindi pa po ako mayor. Kapitan ako ng barangay namin. Natayo na po yung isang building na yan. 2015, the second building. Kaya ang sinasabi niya po, etong mayor ako, doon ko tinayo yan. Kaya may permit po sila sa amin. Sonamo Realty, Sonemo Realty Corporation. And are you willing to undergo
on signing a waiver sa AMLAC para to find out the veracity of all your claim na hindi ko may-ari nito, pati yung mga mansyon na sinasabing ikaw ang may-ari? Yes, Mr. Chair, kung yan po ang kailangan, na ako'y mag-sign po ng waiver sa AMLAC. I am willing to sign kasi wala naman po akong tinatago, Mr. Chair. And are you willing to cooperate fully with authorities and agree to a comprehensive lifestyle check as well? Yes, Mr. Chair. Ako po, at the age of 23, 53 na po ako, 30 years, maaga po akong nagnegosyo. At yung pong kung ano ang meron ng pamilya namin ay dahil pinaghirapan po namin sa maayos at matinong negosyo po. Ano ba trabaho mo bago ka pumasok sa politika? Isa po akong businessman, is a pharmaceutical distributor. Yes. Okay. So, nung lumaban ka noong 2019, Apo. ilang kayo naglaban? 3 po kaming naglaban noon. Sino-sino ang mga nakakalaban nyo? The former governor, Mark Lapid, and the incumbent. Nakalaban mo si Mark? Yes, Your Honor. Nagkalaban kayo sa politika? Opo, pero kaibigan ko po siya ngayon. Sila ngayon. Sa politika lang po. So, sino isang nakakalaban nyo pa? Incumbent, 3-term vice mayor kasi mayor, yung pong incumbent mayor, tapos na po yung term niya. Your Is it Honor. true, Mayor Kapil, that kasi nabalitaan ko lang po to, na yung inyo pong Pogo, walang access sa PORAC? Kumbaga, ang daan ay pupunta ka pa ng Angeles para makapasok ka doon sa Pogo. Is it true? Totoo po yan, Your Honor. Why? Kung mapapasyal po kayo sa aming bayan, talagang kakaiba ang aming Pogo. Siguro sa buong Pilipinas po. Kasi wala kami talagang entry-exit sa Porac, iikot ka pa ng Angeles. Kaya sa totoo lang po, ang aming mga kababayan hindi man pansin ng Pogo dahil pero siyempre hindi ko naman po hindi talagang territorial jurisdiction po ng Porac. Pero ang entry exit niya po talaga is Angeles, Your Honor. So, Mr. Chair, in relation to what you're saying, alam mo, bago kita i-recognize, Congressman Abante, medyo parang nababago ang pananaw ko sa ihip ng hangin. Ano? At, well, anyway, it is for my own appreciation, no? But later on, I'll be asking the members for siguro, mag-usap-usap muna po tayo. Sige, Congressman Abante, ikaw gusto muna. ko lang malaman kung yung municipality ng Porac, kung ano pong class yun. First class municipality po First kami. class municipality daw. First class municipality po. Okay. Siguro dahil pharmaceutical, ang suggestion ko na lang, Mr. Chair, dahil pharmaceutical yung trabaho ni Mayor, gawin na lang niyang hospital. And darating po tayo dyan, ano, kasi meron pa ako papakitang isang ito yung whirlwind. Siguro, pakita yung picture ng whirlwind. Kasi they applied sa SEC yung picture nung SEC. Before I recognize Congressman kasi napansin ko lamang po itong SEC, ito nasa whirlwind. Pwede bang i-zoom na medyo? Kasi kung mapapansin po natin, sila may-ali ng whirlwind. Ang whirlwind po, ito po yung, if I'm not mistaken, no, Mayor, ito yung may-ari ng lupa. Yes, Your Honor. No, yung may-ari ng lupa. At sa kanilang application, mapapansin natin, yung Daniel Salcedo, 1% Pilipino. 1% lang kanyang contribution doon sa stocks. Si Catherine Cassandra Ong, ito yung nahanap natin na nagtatago ngayon, na sinabi niyang Pilipino siya, and I really doubt it kung Pilipino siya, di ba? 58%. Xiang Tan, Chinese, 10%. Duan Ren Wu, 20%.
Chona Alejandro, Pilipino, 1%. Jing Gu, Chinese, 10%. Kung si Cassandra Ong ay Chinese, no? Pure Chinese yan. Kasi ako naniniwala dito sa investigation natin that we have found out a lot of Chinese people pretending to be Filipino para makapag-own sila ng property. 2% lang ang pag-aari ng mga Pilipino diyan sa Porac. So in other words, Mr. Chairman, Mr. Chairman, sa ating mga members, it's really imperative for us to find out this Catherine Cassandra Ong. At pag napatunayan natin na siya po ay Chinese, yung property yan dapat nang i-take over ng gobyerno. With the freezing and preservation asset issued by Lucas Bersamin, dapat isama din to. Yusek Gilbert. We need to find out. Itatasking natin ng PSA ngayon, malaman natin ilan ang birth certificate itong si Catherine Cassandra Ong, at kailangan malaman din natin sa immigration, sa DOJ, yung in and out ni Cassandra Ong sa Pilipinas para malaman natin anong ginamit niya. Philippine passport ba or Chinese passport? In that, makikita po natin kung sino itong si Cassandra. Siguro, Paok, meron kayong initial